Hello everyone! Welcome back to my channel! For today's video ay magluluto naman tayo ng special ube bibingka sa kawali. Ube naman ngayon dahil nailuto na natin yung isang flavor. Salain lang po natin ang ating mga dry ingredients. Gagamit ako dito ng 1 1/2 cup rice flour, then 1 cup white sugar, isang kutsarang baking powder, ayan. Then, ang ating half cup ng all-purpose flour. Ayan. Ayan, haluin lamang po natin itong mabuti. Then, iset aside dahil prepare naman po natin ang ating mga wet ingredients. Dito sa ating bowl, gagamit lang tayo ng 2 itlog. Ayan. Then, 1 cup coconut milk. Tapos, 1/2 cup evaporated milk. Then, gagamit po ako dito ng 1 cup ube halaya. Ayan. Ayan, i-mix lang man po natin mabuti. Then, lalagyan ko po ito ng 1/4 bar melted butter. Ayan. Halo lang po ulit. Then, ready na po ito para sa ating dry ingredients. Ayan, paunti-unti lang po, then halo. While waiting, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe po and then i-click nyo na lang po ang ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng i-upload nating video. Ayan, nag-add na rin ako ng ube flavor. Ngayon naman, i-prepare na natin ang ating kawali at dahon ng saging. Ayan. Ayan, siksikin lang po ang bawat sulok. Then, gugupitin po natin ang sumobrang dahon sa gilid. Ayan. Then, pupunasan po natin ito ng butter. Ayan, para hindi po manikit. Tapos, bago ko ito isalin sa ating kawali, lalagyan ko po ito ng diced cheese. Ayan, para maganda siya kapag naluto. Ilagay ko na lamang po sa dulo ng video ito ang complete list ng ating mga ingredients. Then, isalin ko lang. Ayan. Ngayon naman, salang na natin to sa ating kalan. Lutuin lamang po natin ito sa pinakamahinang apoy. Ito naman yung ating toppings, sliced cheese at itlog na maalat. After 30 minutes, lagyan na po natin ang ating toppings. Ayan. Suggest ko lamang po na mas maganda po sana kung gagamit tayo ng quick melt cheese dito. Ayan. Wala po kasi akong mabili kaya ito na lang yung ginamit ko. Sa pagluluto po nito, wala po tayong eksaktong oras kaya i-check lang po natin ito palagi gamit ang toothpick. After 10 minutes, babaliktarin ko naman po ito gamit ang plato para magkaroon naman ng toast yung ibabaw ng ating bibingka. And after another 10 minutes, baliktaran na po ulit natin ito dahil luto na po ang ating bibingka sa kawali. Ayan, ingat lang po dahil mabigat at mainit po itong ating kawali at ang ating bibingka. Ayan o, tingnan nyo naman, ang ganda. Pero mas maganda po sana kung nagme-melt ang ating cheese. Ayan, pinahiran ko na po ng melted butter ang ibabaw. Ganun lamang po kadali at makakagawa ka na ng ube flavor na bibingka sa kawali. Ayan po o, ang ganda ng pagkakaluto at yung diced cheese na nilagay natin kanina. Ayan guys, kain po tayo. Try nyo na po mga mami, napakasarap talaga nito. Ang lambot at smooth po niya at tamang-tama lang po ang lasa. Sarap! And thank you for watching. Sana ay nagustuhan at masubukan nyo ang recipe ito. Keep safe po and God bless. Bye-bye!